Kinupkop at inaruga si Sander ng mag-asawang Cecilia at Jaime, ngunit dahil mahirap lamang ang mag-asawa, ay nasadlak si Sander sa simple at mahirap ding buhay. Sa musmos na kaisipan ay dinanas niya ang labis na kahirapan. Madalas ay binubuli si Sander sa eskwela. Bakit daw siya nag-aaral sa private school gayong isa lamang siyang dukha? Naging sentro siya ng tukso at panlalait dahil sa kaniyang baon na sardinas. Nang high school na si Sander ay hindi nagbago ang kaniyang kapalaran. Tampulan pa rin siya ng pangungutya ng mga kaklase. Kasi ba naman consistent? Mula elementary at hanggang high school, ang palagi niyang baon ay sardinas. Kaya naipangako niya sa sarili, ang sardinas na pinandidirihan ninyong lahat ay ang siyang magiging instrumento ng aking pagyaman. Nang nakatapos si Sander ng high school, ay dumating ang tunay niyang mga magulang upang siya ay bawiin. Sila ay sina Mr. at Mrs. Alexander Harrison Sr. Ang siya lang namang nagmamay-ari ng ilandaang ektarya ng lupain kung saan nakatayo ang munting bahay nila, Jaime at Cecilia. Si Sander ay tunay na anak ng mag-asawang bilyonaryo. Ipinaampun siya sa mag-asawang katiwala nila sa probinsya para iparanas sa kanya ang simple at mahirap na buhay, upang sa kaniyang paglaki ay matutunan niya ang gintong aral ng buhay na ang yaman ay pinaghihirapan bago makamit. Nakatapos ng kolehiyo si Sander, naging uliran at mapagkumbabang CEO ng kanilang kumpanya. Natupad din niya ang kaniyang pangarap na yumaman dahil sa sardinas. Pag-aari ni Sander ang isa sa pinakamalaking barko na humahango ng mga isda sa dagat. At dito mismo ginagawa ang mga sardinas.